Besh Kusan. So ito is beef, tapos may isang horse meat ito. Picture. Nice to meet you, bro. Hey. Welcome to Tashkent. Pag magpunta kayo sa Tashkent, huwag niyong tanggalin ito. Tashkent City Park. Hi guys! Welcome back to my channel. Sorry, wala akong mic. Hindi ko mahanap yung mic ko. Nailagay ko yata somewhere. Baka try ko hanapin bukas or later. But we are still here in Tashkent. Here in Uzbekistan. May doon ka dumadaan, naiya ko. And today we will continue to explore this very beautiful city of Kazakhstan. And today I'm just so happy. Like my mood is like giving. Kasi minessage tayo ni Ari. Naalala nyo ba si Ari, guys? Yung nakilala ko sa Japan, yung mag-grupo sila of friends, di ba? Yung pogi. Tapos bigla siya nag-message. Actually, matagal na kami hindi nag-uusap. Siguro mga more than 1 month na. Kasi sobrang busy na rin ako sa mga travels ko. Hindi ko na rin siya nakakamusta. Tsaka busy rin yata siya sa school niya. Pero out of nowhere lang, nag-message siya. Sabi niya, Marvin, when are you planning to come to China for a visit? Waiting for you. Sabi ko, Ari! Really? Are you waiting? I still need to apply for visa. I will try Feb or March. Nice to see you. So which country are you staying right now? Still traveling? Di ba nakakatawa lang kasi bigla siya nag-message out of nowhere lang. Bigla niya lang siguro ako naalala. Kasi parang naalala ko in one of our conversations before, sabi ko na sige pupunta ako sa China mga winter. Tapos nawala siya sa isip ko kasi pag mag-a-apply ka kasi ng visa kailangan mo ng downtime moments, di ba? Tapos ang hirap kasi may mga downtime moments na hindi ka makagala, gano'n. Mas mag-aayos ako ng requirements. Hindi ako nakapag-ayos ng China visa. Tapos siguro nabigla lang niya alala, winter na, bakit wala pang paramdam si Marvin? Kasi sabi ko pala pupunta ako. Forgot. Sige sa ano na lang, ito try ko Feb or March. Sana makakuha tayo ng visa at makasama natin si Ari. Kasi sabi niya pala, ipapasyal niya tayo sa hometown nila, ganyan-ganyan. Tapos may locals perspective. Sabi ko, sige, G ako actually, hinahanap ko ng ibang mga viewers ko. Kailan ka daw nila makikita. Hopefully makita natin si Ari very soon, guys. Pag nakakuha tayo ng China visa. But today, continue muna natin ang ating exploration dito sa Tashkent, dito sa Kazakhstan. Actually, lunchtime na ngayon kasi kanina nag-breakfast na ako. Free yung breakfast ng hostel namin dito lang, no? Sa may Do Hostel. Tapos ang restaurant sa kaharap, ayun, nakaharap may restaurant. Merong free na breakfast. Kaso hindi pa kasi ako masyadong nakakapag-ayos kanina. So hindi pa ako nag-start mag-vlog. Pero i-roll natin yung footage kanina ng free breakfast. Roll VTR. VTR. So yun guys, breakfast muna tayo dito sa free na breakfast ng aming hostel. No? Yung hostel namin nandun sa katapat guys. Pero ito yung restaurant. Dito ginaganap yung free na breakfast. So ito yung kasama na breakfast. Merong sausage, egg, may bread, and then may taco. Ang tawag na nga ba dito? Hindi to nachos, hindi rin to tacos. Yung mga wrap, ganun. Feeling ko may meat, tas may tsaa. So pero not bad, di ba? For only 1,300 pesos per night. Tapos may free ka na breakfast. Tapos maganda na yung location mo. So, ito na ba yung kutsara? Cheers natin yung sausage. Cheers! Harap! Ang sarap ng sausage. Lasang sausage na sausage. Kita nyo ba yung kinakain natin? Natin kung anong laman itong wrap na ito. Cheers! May lasa ng kamatis, tomato, cheese, and mayonnaise. Ito yung saan. Cheers. Sarap. Alam mo yung mga interiors ng mga restaurants nila dito sa Uzbekistan or even naman sa Kazakhstan, to be honest. Ang gaganda ng mga interior, ng mga designs. Ang sarap mag-cafe hopping sa Central Asia, guys. Parang feeling ko nga sa lahat ng mga napuntahan ko sa Central Asia may mga pinakamagagandang cafes nila. I mean yung aesthetics, ang gaganda, parang bawal ka mag-coffee shop na pangit dito. Parang ang gaganda ng mga designs nila. Tapos parang kung gusto kong ma-aesthetic ka, kasi feeling ko ma-Instagram din yung mga taga Central Asia, ma-Instagram. Dito pala guys sa Uzbekistan wala silang TikTok, no. Sa Kazakhstan meron. Sa Uzbekistan dito walang TikTok, and sa Kyrgyzstan wala.
So mostly may Instagram sila. So may aesthetic sila. Alam mo yun, di ba mga IG people, aesthetic. So yung mga design ng mga restaurants nila, ang gaganda lagi. Di ba kahapon yan yung mga nadaanan natin. Pati sa Kazakhstan, even sa mga malls ng cafe nila sa Central Asia, magaganda talaga. Parang sarap umawar-awar doon kung may taga-picture lang kayo. Ang ganda mag-picture sa taas. Parang Bohemian Rhapsody. Sorry, itong wrap, meron palang mga meat. Nasa gitna kasi yung mga meat eh. Yung una ko nakain yung kamatis, yung dito. Pero sa gitna niya, marami palang mga karne-karne. Ayan o. So, totoo lang, hindi ako mahilig sa kamatis, no. Medyo sa panlasa ko, hindi ko masyadong bet ang kamatis. Pero ang ganda ng pagkakaluto nila. Oh, mauubos ko na. Maubos ko na kasi ang ganda ng pagkakaluto nila. Hindi masyadong weird yung lasa ng kamatis. Ang ganda ng blend, ang ginawa nilang pag-blend ng kamatis sa mayonnaise, sa cheese. And habang nag-i-intro lang ako ngayon guys, may another good news na naman tayo. So naka-receive na naman ako ng message from Klook. So tapos na yung ranking ng November. We are still ranked number 3. Oh my God! So maraming salamat sa laging paggagamit ng aking code Marvin Samako Klook sa mga travels. Grabe! Nakakatuwa guys! Rank number 3 tak! Thank you so much. And na-receive ko na yung message. Okay, start po lang. Hindi ko pala discuss sa inyo yung ating itinerary for today. Ang dami kong nilista sa itinerary ko. Akala mo naman talaga mapupuntahan natin lahat. Pero sige, itry muna natin isa-isahin. So pupunta tayo sa Besh Kuzon, Tashkent. Yung cooking resto na nagkukook sila ng plov sa mga malalaking kaldero. Ganon kasi hindi natin napuntahan kahapon. And then, next is pupunta tayo sa Metro Art Tour. So, yung mga train stations kasi dito sa Tashkent, sobrang mga artsy, ganun. So, may mga i-visit tayo na ibang mga metro stations. Pupunta rin tayo sa Tashkent City Park. So, actually, dito lang yan. May sobrang magandang park, modern park dito malapit. And then, marami pa ako nakasulat dito, but I'm not really sure kung mapupuntahan natin, pero ilagay na lang natin dito. Just for example, marami kayong time. For example, 3 days kayo sa Tashkent at mas marami kayong time. Magic City Park. So, itong Magic City Park para siyang theme park dito sa Tashkent. Pero syempre, you need more time kapag pupunta ka rin doon, di ba? And then, Kast Imam Complex. And then the last is the State Museum of History of Uzbekistan. So, hopefully makaya ng time natin today, but let's go. Guys, mag-Yandex na muna tayo dun sa Besh Kuzon restaurant. Ang daming Besh Kuzon dito. Finalo ko na lang yung instinct ko nung nagpipin ako sa Yandex. Ang daming lumalabas. So chinek ko na lang sa Google, tas kung feeling ko ano na lang yung same na address, yun na lang yung pinin ko. So ang binayaran ang Yandex 16,000 Uzbekistan som. So, magkano lang yung 16,000? Basta nandyan 100 78 pala. Sobrang mura talaga. 78 lang pala yung 16,000 guys. Sobrang mura talaga ng taxi nila dito. Guys, nakasakay na tayo sa Yandex Go. Guys, tama naman yung napin ko, no? Maraming Besh Kuzon. I-check nyo lang sa Google kung anong address. Tapos yun yung ipin nyo. Ay, daming tao. Lunchtime kasi. Lunchtime na ba? Oo nga, alas 12. Let's go. Sana makita natin kung paano nila niluluto. Dito ba yun? Ayan na guys. Dito nga nila niluluto. Ito, oh, sayang di natin nasubok. Ay, nakakita kanina. Pero ganyan. Tapos pina-portion size nila. Ay, ito. Meron pa pala dito. Marami pala. Ang cute. Sige, dito nila niluluto yung plov. Ayan, oh. Ang lalaki ng kaldero nila. Ayun yung pinakamalaki, oh. Tapos na ba sila dito? Ay, ito magsisimula pa lang. Simulan na natin po ang cooking show. Marami pala silang nagkukok dito. Akala ko isang kaldero lang to. Marami pala guys. Ayan, ala, ang laki naman ng serving. Ayan oh. Ang cute. Sige nga, try natin. Saan ba mag-order? Ito yung restaurant. Ayan o. Besh Kuzon. Siguro mag-order na muna tayo. Kain na muna tayo guys. Tapos later, pag niluto nila itong malaki, hindi pa nila niluto yung pinakamalaki. Baka maabutan natin after natin kumain. No? Kaya nag-order. Cash. Ayan, may cash dito. Ano ba ang ano dito? Orderan. Besh Kuzon. Parang ang laki ng serving. Dito ba? Upo lang ba ako dyan?
So yun guys, ito yung kanilang mga menu dito. Parang masyadong malaki to. Ano kaya yung... What can you recommend? You love this one? Ito din yung na-recommend niya guys. Sige, this one. Do you want force meat? Yes. Salad. Drinks. Tomato salad. Tomato salad. Is it big? Okay. And then Or half. maybe small bread. And then drinks. We have grape juices, tea, water, cola. Maybe cola, yeah. Cola? Yeah. More cola, Yeah. yeah? Yeah. Yung na-recommend ni Kuya, no? Ito daw yung bestseller nila. Pilov. Pero marami pa kasi dyan, no? Hindi ko naman maintindihan yan. Tapos meron mga for sharing. Ito parang for family. And guys, before sila mag-serve ng main dish, isi-serve. Sabi ko small bread lang. Ganito pala yung small sa kanila, bish. Parang ang laki ng bread nila. Tapos merong tomato salad daw. Ay, tama. Tomato salad. So baka kumakain muna sila ng ganito before yung main dish. Kain natin. Kakasabi ko lang kanina hindi ako mahilig sa kamatis, di ba? Pero healthy naman to. Tapos merong sibuyas, cheese. Ha? Kaya ko naman. Hindi ko alam bakit may bread sila lagi, no? Tapos, di ba sabi ko small bread? Ang laki naman ng small bread nila. Ang laki. Ginaganto ba ito? Oh, that's it. Oh, thank you so much. So guys, dumating na yung ating pilaf. So ito is beef, tapos may isang horse meat ito. Sa Kazakhstan na enjoy ko yung pilaf nila, no? So try natin yung version naman ng Uzbekistan. Maingay ba guys? So hindi ko ba talaga mahanap yung microphone ko. Cheers! Wow! Yung bread nila ay yung beef, kahit yung meron ding taba ng beef, no? Parang nagme-melt na sa mouth mo yung beef. Pero may parang matamis na lasa. I don't know saan nanggagaling yung tamis. Hindi naman yun. Parang sa Kazakhstan, yung beef nila, hindi yung ito parang melty na eh. Melty na yung beef niya. Sa Kazakhstan, hindi masyadong nagme-melt. Dito mas melty, tsaka mas oily. And then may tamis na lasa. Saan ba nanggagaling yung tamis? Is it sa... sa piece, hindi rin eh. Sarap. Ang problema ko lang is sobrang oily niya. But I think yung oil na to is yung healthy oil, no? Kasi hindi na, mukha naman silang mga healthy. Like yung mga katawan nila, magaganda, diba? Magaganda yung katawan nila, tapos mahilig sila sa plov. So I think this is a healthy oil. Pero yung horse meat nila parang... When it comes to horse meat, mas matigas yung horse meat nila dito. Yung mga horse meat na na-try ko sa Kazakhstan, sobrang lambot. Ito medyo on the matigas side, baliktad. Sa Kazakhstan, malambot yung horse. Yung beef, malambot pero hindi melts in your mouth level. Dito, nagme-melt yung beef pero yung horse meat yung matigas. I am thinking kung ano ba yung mas bet ko. Kazakhstan pilaf or... Kasi masarap din sa Kazakhstan. Ito naman may... Sabi ng mga ibang nakausap ko, mas masarap daw yung pilaf sa Uzbekistan. But actually yung, hindi ko sure, parang mas masarap ko yung sa Kazakhstan, no? Masarap din to, pero parang mas masarap ko yung sa Kazakhstan. I don't know why. Ano to? Parang may dahon, oh. Ano yan? Dahon, tapos parang may rice. Ano yan? Hindi ko malasahan talaga. Hindi ko maintindihan kung ano siya. Parang kanin na may something. Hindi naman siya seafood, no? Hindi naman siya parang sea urchin. Hindi ko identify guys. I'm so sorry. Tinitignan ko kung paano sila kumakain. So yung bread pala, parang pantanggal umay. For example, kasi very oily to, no? Ang pilaf is very oily. So parang minsan tomato salad sila para pantanggal umay. Kasi yung iba, pag-bread sila, at parang pag natanggal yung umay, magbaback to kain sila ng pilaf. And nag-post ako ng IG story to thank you guys for always using my discount code sa Klook, no? Tapos nag-react na naman yung
cutie tour guide ko sa Kazakhstan, si Nus, no? Oh, nag-react siya ng fire, ng hot. Sabi ko, text Nus. Itong tour guide talaga namin. Yung nasa Uzbekistan na ako, pero yung puso ko mukhang naiwan sa Kazakhstan. Sorry. Joke lang. Okay guys, itong mga sinasabi ko, mga eme lang to ha. Joke lang to, like, straight tong mga taong to. Ang cutie niya na. Dito siguro mga chichirya. I'm a vlogger. Yeah, I'm a vlogger. You wanna say hi? Hi everyone. Dimitri, what's your name? Welcome to Kazakhstan. My name is Nurtas. Nurtas. He's my guest for today. Yeah. We spent all day together. Yes. Huwag kayong issue. Ay, may anak na ba siya? Or pamangkin niya to? In-stock. In-stock yung Instagram. Ogi. Pogi. Ayan na guys, tinatry na. Ay, start na ba nila yan? Or hindi pa? Ayan. So, kita nyo medyo ma-oil nga siya, no? Pero hindi naman lahat ng oil makakain mo, no? Kasi parang nilalagay naman nila sa gilid. So, parang nagda-dry muna. Pero, ganyan niluluto yung plov sa malaking karaan tawag dito? Kaldero? Kaldero ba tawag dyan? Ito pala yung mga bread guys, yung kaninang kinain natin. Ang lalaki nga, no? Sa totoo lang guys, hindi ko siya naubos. Trinay kong ubusin yung mismong plov kasi sayang naman, no? Naubos ko yung mismong plov, pero busog na ako. Yung tinapay, tsaka yung tomato salad, di ko na talaga kaya. Ang laki. Ay, ito. Lulutuin na yata nila. Ayan. Si kuya, anuhin mo pa. Ayan na, may plato na. Yun. Buti na abutan natin. Let's go. Saya niya, para kang bumalik sa lumang panahon. Tapos dito sila nagluluto sa mga malalaking ganyan. Tapos yung mga tutukan nila ng ganyan. Yung apoy-apoy lang, may mga siga-siga. Tapos kung paano nila piniprepare yung pagkain. Parang very traditional, no? Parang kang bumalik sa makalumang panahon. Yung mga napapanood mo sa mga movies. Ayan, ito tinatadad nila yung beef ba yan? Ayan, yan yung nilalagay nila sa kanin, no? Diba? Sobrang lambot ng beef nila dito eh. Sobrang pinakuluan siguro nila ng matagal yan. Sige na kuya. Iwain mo na kuya. Ayan. Thank you, Pose. Okay guys, na-energize na tayo. Busog na naman ako. So ang binayaran ko pala guys, mga 90, magkano yun? 93,000 tenge. So medyo mahal pala ng binayaran ko. 400 ba yun? 93. Oo nga, 460 pesos yung binayaran ko. Pero madami naman na rin naman, no? Kung dalawa kayo, actually pwede na kayo mag-share dun eh. Yung plov, i-share nyo na yung rice. Tapos yung bread ang laki, i-share nyo na lang din yun. Sinabi ko na nga small na bread. Yun na pala yung small na ba yun? But anyway, nabusog naman tayo, no? So, ang next na itinerary natin is mag-visit tayo ng mga metro art stations. Maraming mga metro stations dito, pero 3 lang yung bibisitahin natin kasi parang kapag madami baka hindi na kaya ng oras natin. So, ang mga nalista ko dito is Kosmonavtlar Station, Pakstakor Station, nalagay na lang natin dito kasi mahirap yung mga spelling, and Alisher Navoy Stations. So, mga underground galleries daw yan. Wait lang, mag-yandex na tayo kung magkano. Sige, sa pinakauna na lang, no? Ano yun? Kosmonavtlar Metro from here. Hello, 30,000. Wait nga, parang wala akong bariya. Bemala. Ayan. Kaç tane? Hi. Picture. Thank you, Rahmet. So yun guys, I'm so happy. Sinuklian ako nung Yandex kasi wala na akong bariya. So nagbayad na naman ako ng 100,000. Ang Yandex is 29,000.
Sinuklihan niya ako ng exact 71,000 som. Nakakatuwa naman si kuya. May mga iba naman na nagsusukli. May mga iba siguro wala talaga. Di ko alam kung wala talaga silang barya or sinasabi lang nila na walang barya. But meron namang mga nagsusukli talaga sila. Kinakabahan lang ako. Nire-ready ko na yung sarili ko na okay. Baka wala na namang panuklito pero wala na akong choice. Pero ayun, sinuklihan niya tayo. Nandito na tayo sa metro station. Ito yung una nating pupuntahan. Cosmonavtlar. Ayan. Tara, pasok tayo. Maganda daw yung design niya sa babae. Let's see. Photo? Okay, sure. Photo. Say hi to my video. Nice to meet you, bro. Makipag-photo. Ang pogi ni kuya, no? Sabi niya gusto niya na makipag-photo. Ang pogi. Ang pogi. Alam mo, parang nasa Central Asia ang solusyon sa mga heartaches. Sa mga heartaches, parang ang dami ditong mga organic encounters, no? Yung mga encounters ko dito yung hindi ko inaasahan. Tapos parang, wala ko yung gwapo mo. Parang, Dad, I'm your missing baby. Sana, wait lang. Saan tayo pupunta? Pupunta tayo sa 3 stations. Wait lang guys ha, na-distract kasi ako kay Daddy. Nakalimutan ko na yung station. Dito kaya bumibili ng ticket? Walang English. Bibili na lang ako ng ticket dito. Excuse me? A ticket? Alisher? How much? One ticket costs 3,000. 3,000? Okay. 3,000 som daw. Siguro. 3,000? Magkano lang yung 3,000? Mga 15 pesos lang, no? 15 pesos lang. Ito na yung ticket natin. Ito yung kanilang train, guys. Maybe here? Oh, here. Sorry. Thank you so much. Dito pala, guys. Wow! Oo nga, guys. Mga artsy nga yung kanilang train station. So, ito yung pinakauna, no? Cosmonavtlar. Ayan, oh. Aesthetic. So mag-wait ka dito o kung may taga-picture kayo, wait kayo. Tapos may mga ganyan silang art, oh. Parang itong 3 na stations na to, nakuha ko yata to kay Miss Mai. Hi Miss Mai. Yung sa nakasama namin from AirAsia Move, yung nagpataya kami, di ba, work trip. Si Miss Mai, kasi nagpunta na siya dito sa Uzbekistan. May nakita akong TikTok video niya. Parang dito ko to nakuha sa'yo, Miss Mai. Itong 3 stations na to. Thank you for the recommendations. Andito tayo sa Cosmonavtlar, Uzbekistan, Alisher, Gotom, Chorso, Biruni. Ayun yung mga stops. Ayun, may isa ulit. Hindi ko alam kung saan ako sasakay, kung dito ba or dito. Magbasa muna tayo. So itong sa kabilang side naman papuntang Oybek, Toshkent, Mizar. Ala, bakit wala dun yung mga gusto kong puntahan? So yung ticket nila ganito lang, no? QR code lang. Siguro sasakay na lang ako, tas bababa na lang ako every station. Kung maganda yung station, bababa tayo. Kaso kahit saan ba ako bumaba dito? Wait lang, i-translate ko lang kung saan ako pwede akong bumaba. Hi, what are your names? Yo, bro. Where are you? Hello. Philippines. Philippines? Philippines. Yeah. Oh. Nice to meet you. Nice to meet you. What's your name? Marvin. Marvin. What's your name? My name is Zinun. Zinun? Shrulo. Shrulo. Alisha. Alisha? Kaibrula. Nice to meet you guys. Kay Brula. So funny name. Okay. Nice to meet you. Are you students? Yeah. Okay, yeah. We're studying English, math. We are going to English math courses. Math courses? Yes. Wow. Your English is good. Yeah. Good job. It's normal. It's normal? Good. Oh, so students here, you speak English? Yeah. Wow. How long time you in Uzbekistan? 7 days. 7 days. But I go to Samarkand and Bukhara. You know that? Yeah. You go to Uzbekistan? No. Is it good there? Yeah. Yeah, maybe next time when I come back. Samarkand is a beautiful country. Oh, yeah. Yeah? City. Place. Yeah, Place. Yeah. Have you been there? Huh? Have you visit there? Yeah. Yeah. Oh, nice. So are you going to school or are you going back home? We are going to courses. Going to Someone to yeah. course, someone to come. Ah, okay.
Nice to meet you guys. Ito yun, no? Hey! Hey! Bye, nice to meet you. Bye-bye. Sabi ng bata, normal na lang daw yung English nila dito. But I think for university students na parang magaganda yung school, no? Pero parang marami rin nag-i-English sa kanila dito eh. Feeling ko nga mas marami nag-i-English dito kaysa sa Kazakhstan. Or mas marami lang ako nakakausap dito. Not sure. Pero no, hindi ko ina-expect na ganun sila kagaling mga bagets nag-i-English. So guys, chinecheck ko na lang kung ano yung design ng train station. Tapos pag maganda, tsaka tayo bababa. Pero yung next niya ata, Alisher Navoy. Maganda daw doon. So baka baba tayo sa next stop. Hit lang guys. Baba tayo. Na mali ako ng side. Sorry. Very Marvin Samako na naman tayo. Sa kabila ako sumakay. Nare-realize ko, sabi ko, parang palayo ako ng palayo. Kasi dito ko nang galing na yun, no? Dito tayo nang galing sa Cosmo Navtlar. Dapat papunta tayong Alisher Navoy. Nandito na ako. Sabi ko, wala, parang lumalayo ako. Tapos nasa Tashkent na. Ngayon nandito na tayo. Actually, okay naman yung train station nila kasi di ba dito yung isang train, tapos dito lang. For example, nagkamali kayo. Actually, pwede nga mag round trip tapos balik na naman kayo dito, no? Kasi kahit yung binayad mo ito, makakabalik ka on time kasi hindi siya kagaya sa, for example, sa train station sa Philippines natin, di ba? May mga stations na pag namali ka, hindi ka na sa kabila, no? Kailangan mo mag-exit, magbabayad ka uli. Dito naman parang lahat ng stations nila nandito lang, magkabilaan lang. So kung nagkamali ka dito, balik ka lang dito. Babalik tayo. Late ko na na-realize na lumalayo ako. Ito na yung next na station guys. Ang ganda nga, oh, tignan nyo. Mamaya, pahupain natin yung tao. Pahupain muna natin kasi maraming tao. Pag lumabas na sila, mapipicturean natin dito. Daming tao. Parang busy station to yung. Ano nga ba to? Alisher Savoy. Nalimutan ko yung name ng station. Ay, Alisher. Alisher Navoy. Alisher Navoy. So 2 stops lang siya from the other station na aesthetic din, no? So ito naman yung atake niya. Wow. May mga domes, oh. Guys, medyo hindi nawawala ng tao. Parang busy talaga yung area na to, no? So, ayan na siya. Dito na ba tayo bababa? Pwede naman, no? Baba na tayo dito. Pero ang sinabi ko naman, nung bumili ako ng ticket, ito yung sinabi kong station, Alisher Navoy. Pero pwede pa naman kayo like magpunta sa ibang station, tapos balik kayo dito kung gusto niyo pa mag-explore ng more. Pero parang gusto ko na ang bumaba dito, tapos tignan natin kung anong meron sa taas. Kasi parang busy area nila tong station na to. Siguro ito, kung sa Philippines, ito ang EDSA. Grabe yung comparison ng layo. Siguro kung sa Japan, mga Shibuya Crossing. Ay, exit na agad. So I therefore conclude guys, isang beses ka lang magbabayad. Ay, parang fixed price siya, no? Pagpapasok ka lang magbabayad. Tapos paglabas, wala nang isi-scan. So isang beses ka lang mag-i-scan. So fixed price nga siya kahit saan ka bumaba, no? Kahit saan ka bumaba, 15 pesos lang. Mura naman. So naniniwala na ako na siya yung cheapest country in the world. Actually, sinerge ko rin. Sabi ko, kung bakit yung Uzbekistan cheapest country in the world, pero bakit may mga bilihin na medyo mahal naman dito? Yung pala, kasi ang pag-identify ng cheapest country in the world, isang buong country siya. Hindi naman binase yung presyo dito sa Tashkent. Ito sa Tashkent kasi, capital siya, no? So city. Ang cost of living daw dito, times 2 or times 3 sa parang national average. So kahit nandito ka sa Tashkent, minsan makakabili ka lang pa rin ng 300 pesos na McDo, di ba? Parang, paano siya naging cheapest? Ay, McDo, KFC, gano'n, 300 pesos na KFC. Kasi nga, nasa city. So, yung na-experience natin mga tourist, parang tourist price. Yung mga restaurants na kinakainan natin, yung mga touristy places na binibisit natin. Siyempre, ang market nila para sa mga turista, so mataas talaga. Pero if you go daw talaga sa mga probinsya ng Uzbekistan, sobrang mura daw talaga. Kaya siya tinagurian na cheapest country in the world. Hindi lang natin siya masyadong ramdam, pero sa taxi, sobrang random. Transportation, 15 pesos kahit saan ka bumaba. Mag-ano kayo dito? Train hopping, 15 pesos lang, makapupunta na kayo sa kahit saan. So ito yung binabaan ko, no? Look, ito yung surroundings niya. Wow. So may mga parks.
Marami din sila mga bicycles, oh. So, di ko lang alam kung anong app yung anuhin nyo. For sure, magda-download kayo ng mga app kung matagal kayo dito sa Uzbekistan, no? Q.Wat e-bikes para magamit nyo siya, tapos ipapark nyo lang siya dito. Pati pala mga babae, face card din dito, guys. Yung mga lalaki, di ba? Nakita nyo naman sa face card talaga sila. Tapos yung itsura nila dito, mas matangos yung ilong nila, mas tisoy sila, no? Although may nakikita pa rin ako mga konting parang Asian, Chinese, pero mas marami sa kanila dito yung tisoy. Tsaka yung mga ilong, ang gaganda ng ilong nila. Doon ako nakafocus lagi, sabi, ang tatangos ng mga ilong nila. So medyo European na yung atake ng mga itsura nila dito. Na-enjoy ko na naman yung area sa paglalakad dito. May mga local cafes lang, oh. Pero gusto ko na mag-chill na naman. Minsan talaga ako, may itinerary naman ako, nililista ko, pero hindi ako like super strict sa itinerary. Hindi ako itinerary based. Ano ako, experience based. Pag na-enjoy ko na yung experience sa isang lugar, gusto ko na mag-stay longer. Gusto ko na magkape-kape. Hot chocolate ba yan? Tignan nyo yung ano nila, may usok. Ay, sayang na wala. Hot chocolate ba yon? Parang may nakita akong hot chocolate kanina. Nag-iba na yung screen, eh. Evos. Ayan, meron silang parang orderan sa gilid. 16 lang, oh. Mura lang. 16,000 som. Strawberry mojito. Wala silang hot chocolate, coffee lang. Americano, cappuccino, latte. Say cappuccino na lang ba? Cappuccino. 1. So sad, guys. Yung payment options lang nila is local cards. Uzbekistan local cards. Wala silang option for foreign cards. So hindi tayo nakabili ng kape. Actually, kaya ako nalaman na local cards lang kasi di ba nagaganong-ganon ako kanina. Tapos ang tagal ko na dun sa ano, sabi ko paano ba to? Tapos lumapit yung parang meron silang parang mga delivery, mga Food Panda, Grab, ganon. Nalimutan ko yung sulat. Basta purple yung uniform nila, kuya. Tapos lumapit siya sa akin, sabi niya kinausap niya ako ng Uzbek. Tapos sabi ko, I only speak English. Tapos nakakag-English siya. Sabi niya na do you need help? Tapos sabi ko na hindi, wala akong makitang foreign card. Tapos doon niya sinabi na local card lang daw yung pwede. Grabe yung mga, ang friendly ng mga Uzbek tawag sa kanila, no? Grabe yung ano nila, super friendly sila, mga Uzbek people. Okay guys, let's go na to our next stop. Baka gumabi na naman kasi ang bilis mag sunset dito pag winter. Punta tayo sa State Museum of History of Uzbekistan. So maglakad naman tayo, chinek ko 32-minute na walk siya. But since dalawang beses na tayo nung sumakay kanina, di ba? Maglakad naman tayo. Baka hindi ko makompleto yung 20k. Wait lang, ilan na ba ako? 3.5 pa lang. Sobrang layo pa nakakabulid natin, guys. 3.5 steps pa lang ako, dapat maka 20k tayo. Yan, yung 30 minutes natin na lalakarin. Ang ganda ng lalakaran natin. Hindi natin mararamdaman yan. Ang Kazakhstan sobrang walkable city. Uzbekistan hindi rin papatalo, guys. Well, dito pa rin tayo sa capital city nila, no, Tashkent. Very, very walkable city. Especially ganito cold weather. Ang sarap maglakad, guys. Guys, minadaanan ako Webster University. Hindi ba ito yung Webster Dictionary? You know, Webster University in Tashkent. Ito yung mga estudyante, oh. Hindi kaya yan yung Webster na dictionary. Ganyan yung mga university nila dito. Diba? Kaya masarap maglakad kasi yung mga wala sa itinerary mo, masasali, no? Yung mga bago ka nakikita. May mga nagtatanong sa akin kung kamusta daw ba yung sa Central Asia, yan mga Kazakhstan, Uzbekistan, para sa mga transgender, kung pwede daw ba dito. Hindi ko alam kasi wala naman akong experience, no? Pero nagbabasa-basa ako, okay naman daw. Basta for as long as yung itsura mo, for example, male ka sa passport, dapat medyo male ka rin yata muna. So, wag muna kayo siguro mag-makeup and all that. Okay naman siguro, pero hindi ko lang alam kung yung mismong nandito na kayo sa bansa, kung pwede na kayong magsuot ng gusto nyo talaga. Feeling ko naman pwede. Pero mas open-minded, especially sa Almaty, no? Almaty in Kazakhstan, mas ano kasi siya, mas diverse, mas feeling ko mas open-minded yung mga tao.
for Uzbekistan, this is a Muslim country kasi guys. Karamihan sa kanila naka-Muslim, yung may mga babae, yung iba naka-ganon. Yung iba naman wala. So I'm not really sure kung wala pa ako nakikita na nakasuot na revealing. Especially kasi winter. Or siguro pwede kayo magpunta winter, no? Kasi pag winter jacket kayo, like hindi siya masyadong revealing. Siguro wag siguro kayo magsuot ng mga ganon na very revealing. Winter na lang kasi naka-jacket, tas iporma nyo na lang yung jacket nyo, siguro ganon. Wala akong idea guys eh. Pero based na nabasa ko, pwede naman daw, especially sa Almaty in Kazakhstan, no? Oh my god guys, ang ganda, wait lang. Hala, may lake dito oh. Ayan oh. Tignan nyo. Ang ganda. Lake siya in the middle of the city. Tignan nyo oh. Ganda, wait nga. Pero nakuryente ako. Umawak ako sa dito, nakuryente ako. Huwag na tayo lumapit. Ang ganda. Di ba sabi ko sa inyo, maglakad kayo? Wala to sa itinerary ko, hindi ko to nakita. Hindi ko to nakita sa itinerary, pero since naglalakad tayo, may nakita tayo ang lake. Sa may magandang tama ng araw. Doon no, kasi para hindi against the light. Lakad na tayo dito. Parang okay lang ba mag-reroute tayo? Ganda kasi dito. Guys, tinitingnan ko sa Google kung ano tong lake na to para kung gusto nyo rin puntahan. Ayan yung blue. Hindi ko makita eh. Ito na lang siguro ipin nyo, Angkor Park. Angkor Park. Tapos nasa gilid siya ng Angkor Park. Ayan o. Pwede mag-ano tayo. Mag-add lang tayo sa itinerary natin. Para nagagandahan ako sa lake na to. Gusto ko maglakad-lakad din dito. Oh my god. Ang ganda guys, di ba? Ang ganda. Tas sakto may mga konting natira pang autumn. Siguro kung napunta kayo dito peak autumn, no? Yellow na yellow yan. Tapos blue na blue tong umaagos. River yata, no? Kasi nagfo-flow. So river. Welcome to Tashkent. Alam mo, yung Tashkent hindi siya masyadong, pag nag-Uzbekistan, parang yung iba one day lang sila dito. Tapos most of them nag-spend ng time sa Samarkand or sa Bukhara, no? Kasi sikat nga ang Uzbekistan sa mga mosque, ganon. Pero na-appreciate ko yung Tashkent kasi nag-spend ako ng 2 nights. Tapos naglakad kasi ako. Ang ganda ng city. Hindi ko ito nakikita sa ibang mga videos na pinanood ko. Pero maganda yung Tashkent guys, oh. Look, ang ganda. Switzerland yarn. Baka Switzerland to be. Yung ganda talaga. Hindi pa siya touristy. So walang tao. Yung mga ano niya lang, yung mga aso lang, oh. Ganda. Diba? Sometimes yung mga magagandang makikita mo, yung mga wala sa itinerary. That's why hindi talaga ako super strict sa itinerary ko kasi naniniwala ako na sa bawat lugar, may mga places sa bawat bansa na hindi siya sikat. Wala siya sa mga popular places to visit. Pero pag maglalakad-lakad ka, parang feeling ko ito yung pinakamaganda na spot na napuntahan natin today. Sobrang kalmado, tapos walang tao. May mga mangilan-ngilan lang na locals na naglalakad-lakad. Hindi siya tourist spot, pero for me, ate, ang ganda. Ang ganda. Guys, dito sa Tashkent, since city siya, no, capital siya ng Uzbekistan, yung mga tourist spots, medyo kailangan mo mag-take ng taxi talaga. Unlike sa Samarkand tsaka Bukhara, yung next na mga cities na pupuntahan natin, I think, nag-smile yung dalawa. Nag-smile sila sa akin. I think, walking distance lang, no? Walking distance lang tayo doon sa Samarkand tsaka Bukhara. Dito sa Tashkent, kailangan mong i-taxi. Pero ako nilalaban ko pa rin ng lakad. 30 minutes. Labarn. Yes, may fountain si Mayor dito. Doon pala sa kabila. Ano ba yan? Sung ako. Nandun ako. Tapos nag-underpass ako dito. Kasi akala ko ito na yung building na yan. As I just found out, ayun pala yung building. Okay, baba ulit tayo. Balik tayo. So again guys, nakarating tayo dito. State Museum of History sa Uzbekistan. However, tignan nyo, oh, may lubid dito. Sarado siya.
Sayang naman yung 30 minutes na nilakad ko. Sarado siya. Ba't sarado? No? Although nakakita naman tayo silver lining. Wait lang, mag-isip tayo. Nakakita naman tayo ng lake sa daan. May mga maganda naman yung nilakaran natin for 30 minutes. Pero, sayang naman. Hindi ko alam ba't siya closed. Sarado siya. Mag-selfie na lang tayo guys. Yan. Sarado. Picturean ko na lang. Sayang naman yung effort ko eh. Buti may mga public toilet naman sila dito if ever kailanganin nyo. Nag Google Translate na lang ako kasi hindi lang maintindihan. Pero may mga guards dito na nakatambay. Tapos pinakita ko lang, ang gagwapo ng mga guard. Parang gusto ko bang makipag-usap pa. What? Tinatagalan ko yung conversation para kunyari hindi ko naiintindihan kung ang gagwapo. Okay guys, for our last stop, pupunta tayo sa Tashkent City Park. Yung isa kong nakasulat sa itinerary, yung Magic City. Para siyang amusement park. Hindi na ako pupunta doon kasi sobrang hindi kaya ng oras ko. Nilagay ko lang doon para meron kayong idea. For example, may more time kayo. Kasi sa amusement park, of course, kailangan nyo magstay ng maraming oras doon, diba? Like, at least 4 hours siguro. So, I don't have the luxury of time na mag-spend sa amusement park ngayon. So, pupunta na tayo sa ating last stop, ang Tashkent City Park. Actually, wala ang Tashkent City Park sa itinerary ko. Tapos, nung naglalakad-lakad ako kagabi, nabasa ko, Tashkent City Park. Sabi ko, may magandang park pala dito. So, in-add ko siya sa itinerary. Sabi ko, pupuntahan ko today. So, ngayon natin siya i-add sa itinerary. 40 minutes ang layo. 40 minutes ang lalakarin ko pero wala pa akong 10k steps. Parang kanina pa ako naglalakad. 9.4. Okay. 9,400 steps pa lang ako. Hindi pa ako nakaka 20k steps. At ang sakit na ng paa ko kasi tignan mo yung sapatos ko. Ginusto mo yan. Inuuna mo yung ganda kaysa sa comfort. Pero lalakarin ko na kaya ko pa guys. Kaya pa ng energy ko na maglakad. So, in 40 minutes, makakarating tayo sa park. I'll update you later. Okay. Okay guys, meron silang mall dito. Tashkent City Mall. Yan. Ang ganda ng mall. Katabi lang siya ng Tashkent City Park. Andito banda yung park. Mag-park muna tayo. Tapos after natin doon sa park, pasok tayo dito sa mall. Ang ganda ng mall nila eh, oh. Let's go. Katabi ng Tashkent City Mall, meron din palang Park-In Mall. Ayan o. May palang malls dito, tapos may pa Christmas tree sila sa gitna. And guys, welcome to Tashkent City Park. So sa park na to, may mga upuan lang sila dyan. Ang cute, ang sarap tumambay. Tapos may mga ipailaw-ilaw sila doon. Tara, lapitan natin. Ay, cute. Ayun na, may mga iba-iba silang arko-arko. May pailaw pa sila dito. I'm not sure kung dahil magpapasko lang or all year round itong meron. Ay, may mga pailaw-ilaw silang arko dito. Tapos parang may lawa ba dyan sa, sa gitna o parang may lake. Ay, ang ganda. Ayun na pala yung Hilton. Kahapon nandun ako sa kabilang side ng Hilton. Ang ganda. Oh my gosh. Tignan nyo. Meron pala silang parang Venice yarn. Ayan o, tapos sa kabila. Ang ganda! Hala! Di ba hindi ko to nailista sa itinerary ko? Buti na lang talaga naglakad-lakad ako. Tapos may nakita akong Tashkent City Park. Sabi ko kagabi, parang maganda yung area na doon. Kaso pagod na ako maglakad. Ang ganda pala! Yan o. Masaya maglakad-lakad lang tayo dito. Parang nga siyang Venice, no? Yun yung parang pinipeg niya. Yung merong kanal pero wala silang mga yung mga umiikot. Ay! May light show kaya dito? No? Parang may light. Sige nga. I-search natin sa internet. Kasi meron sila yung parang mga bugahan ng tubig. May light show siguro. And guys, based sa Google, meron daw light show. 6:30 PM, 7:30, and 8:30. 5:18 pa lang. So maybe after 1 hour, meron na. Kasi tignan nyo, meron kasi mga ganyan, no? Diba dyan bumubuga-buga yung mga tubig, tas kapag nagla-light show, ayun, marami silang mga ganun eh. So feeling ko dito banda yung light show later. Balikan natin siya, ha? Ang cute ng park na to. Sa totoo lang, ilagay nyo to sa Tashkent itinerary nyo, no? Tashkent City Park. Tapos kahit mga ganito kayo dumating, mga 5:30, para may mga ilaw na. Tapos 6:30 daw merong
fountain show. Balik tayo mamayang 6:30. Pasok lang tayo sa mall para makapagpahinga tayo sa lamig. Visit natin yung mall nila sa loob. Ito na yung mall guys. Ang haba ng mall. Tashkent City Mall. Tingnan mo. Pahaba siyang ganun. Paka modern. May mga lighting doon. Tapos pahaba rin siya on this side. Yan, ang modern ng area na to. Actually yung Hilton andun siya. Kung gusto niyo mag-check-in sa Hilton, nandyan tayo sa kabilang side. Kagabi nandun ako sa kabilang side. Ayan. Kung naka-check-in kayo sa Hilton or Holiday Inn, nandun banda may Holiday Inn, then malapit kayo dito sa may mall area. Ayan o. Sa mall nila may pa sports car si Mayor. Yung sports car no, parang ang masyado siyang mababa. Paano? Hindi ba siya sumasayad sa lupa? Or meron siyang design na hindi siya sasayad sa lupa? Hindi ko siya gets. So ito yung design ng mall nila guys. Oh. Let's go. Ang ganda ng mall nila, in fairness. Oh. So nasa may gitna tayo. Pahinga muna tayo sa lamig. Pag ganitong winter, yung mall yung hindi malamig. Yung mainit nga siya. Nainitan nga ako eh. Yan dito guys, mas kita natin ng buo yung design. Ganda ng mall nila. Huh? Yan guys, may food court din sila dito sa mall. May mga KFC, Papa John's, pizza, Wendy's, mga fast food chains. But I think hindi tayo magpa-fast food today. Parang gusto ko magkape. So yun guys, cafe muna tayo. Ito yung mga bread nila. What's your best seller? Best seller? Coffee. Oh, what coffee? Maybe latte? Yes. Yeah, I'll get one latte and then for the croissant, maybe This is with chocolate. This one is raspberry raspberry. and chocolate, Danish, and with pistachio and with almond. Maybe I'll go with the one with almond. Yeah. Do you want takeaway or Here. Thank you. Hanap tayo ng magandang pwesto. Pwede ba ako mag-sit doon? I wanna sit on the couch. Can I sit on the couch? And guys, isang cafe sa mall na lang. Dito na lang ako. Magantay lang tayo ng 6:30. Ala, 6 na pala. Pag hindi tayo mabot sa 6:30, pwedeng 7:30 na lang. Oo, wala na naman tayong hinahabol. Last itinerary na naman natin for the day. Pero gusto kong tumambay muna dito kasi ang sakit na ng paa ko. Wala pa akong 20k steps. Nanggigigil na ako. Parang nalibot ko na yung buong Tashkent. 15,000 steps pa rin ako. Saka, sakit ng paa ko kasi yung sapatos ko hindi siya pang walk, di ba? Pero may 5,000 steps pa ako laban. Malapit na naman. Pahinga lang ako dito ng mga 1 hour tapos later manonood tayo ng light show. So guys, thank you so much. And guys, ito na yung ating cafe latte and almond croissant. Hindi ko tinanong kung magkano. Hindi ko tinanong kung magkano. Pero feeling ko naman hindi ganun kamahal dito sa Uzbekistan. No? Based sa kanilang ating mga na-try. Feeling ko parang Philippine price lang. Ay, gusto ko ng kape kasi ang lamig. Ay, pwedeng picturean ko lang. Para lang may IG story. Cheers tayo guys sa lamig. Booch. Gusto ko yung latte nila. Creamy. Hindi siya matamis din. Parang hindi wala masyadong asukal. But cream and coffee. Tapos may parang medyo foam. Foam sa... Kita niyo ba? Sarap. Sarap ng ganito sa malamig na panahon. Love it. Parang yung favorite ng croissant ko sa Australia. Diba sa Australia, meron siyang croissant na almond. Tapos may palaman siya. Hindi ko makawakan na lang. Nahirapan ako yun. May palaman sa loob na parang matamis. Ano ba yun? Sarap. Nasira na. I love
Happy naman ako sa ano nila, latte and croissant. Approve. Itang nagkalat ako. Guys, cheers muna ako, kakailangan ko dito ha. Cheers, boogs. Sarap, love it. And guys, habang nag-aantay tayo sa light show, daan muna tayo dito sa itong may ilaw na to. Yung mga pa-star sila dyan. Star ng Pasko. And this is just for free, no? Meron din sila mga ganun dun, oh. Nakakatawa naman na libre lang siya. Nasa gitna lang siya ng city, no? Kung gusto mo lang maglakad-lakad with your friends or family. Yan, yung light show nandun mamaya. Lakad-lakad muna tayo, wala pa eh. Star ng Pasko ang nagsindi nitong ilaw. Walang iba kundi ikaw. Wow, yung flag ng Uzbekistan, no? Tapos na dito nag-light show kanina, no? Ang ganda. Ang ganda ng light show, and the best part, libre lang. Libre lang siya, parang ang ganda talaga ng light show. Kasi yung mga songs yung mga pang Uzbek, no? Tararararadan, Uzbekistan. Tararararadan, Uzbekistan. Na-LSS na nga ako. Tararararatang, Uzbekistan. Tararararadang, Uzbekistan. Parang kaninang 6:30 may naririnig ako na English na song. 7:30 show kasi ako kanina, nagkape pa ako, 'di ba? Parang may naririnig ako na English na song kanina. Pero mga Uzbek song pala 'yun. Or di ko alam kung nag-iiba-iba sila ng song, no. Yung 7:30 na song parang more on mga Uzbekistan song. Pero parang 6:30 may naririnig ako na English, di ko lang sure. Puntahan niyo na lang dito. Marami naman lang silang shows, no. 6:30, 7:30, 8:30 and 9:30 pa yata, oh, 4 yata. Tapos 15 minutes nagla-last per show. Grabe, ang ganda ng background. Alam nyo, pag magpunta kayo sa Tashkent, huwag nyong tanggalin ito. Tashkent City Park. Wala to sa ni-research ko nang pupunta ako sa Tashkent. Tapos, it turns out, isa sa mga pinaka-favorite ko na area sa Tashkent. Tashkent City Park. Sobrang modern. Andyan lang yung Tashkent City Mall. May light show. Ang sarap-sarap maglakad-lakad sa garden. Huwag nyo itong tatanggalin. Tapos mga ganito, kahit mga hapon to gabi kayo dito. Ang saya. Sobrang nag-exceed yung Tashkent sa expectations ko. Kasi to be honest, for this Uzbekistan trip, yung Tashkent, hindi ko siya highlight. Kasi ang mga pinupuntahan talaga sa Uzbekistan, Samarkand, tsaka Bukhara. Kasi nandun yung mga magagandang mosque. Pero yung city itself ng Tashkent, na-amaze ako. Kasi hindi ko ito nakikita. Hindi ko nakikita nung nagtitingin ako ng mga video. Hindi ko nakikita na may mga ganyan-ganyan dito sa Tashkent. So nung naglalakad-lakad na ako dito, ang ganda ng city. O pag mag-Uzbekistan kayo, wag nyong i-take for granted si Tashkent na parang, sige, hindi natin priority yan. Maganda yung city, magstay kayo dito. Na-enjoy ko yung city, I swear. So ang ganda ng background. Tararararatan, Uzbekistan. So I think i-end na natin yung vlog na medyo mahaba-haba na rin naman ito. So maraming salamat ulit sa pagsama sa akin dito sa Tashkent. So ito yung first city sa 3 city na bibisitahin natin sa Uzbekistan. Tomorrow magti-train tayo going to Samarkand, no? So train naman ang atake natin bukas. Bumili na lang din ako ng ticket, ng train ticket in advance. I think mga few weeks or few days before bumili na ako para hindi na tayo mamroblema. So ayun lang naman, ang ganda talaga dito. Maglalakad-lakad pa ako pero palubad na kasi yung camera ko, 4% na lang. So ibig sabihin, kailangan ko na i-end yung vlog. Marami na akong sinabi. Yung tenga ko medyo nag-ano na siya. Tawag doon, nagda-dry and naninigas na siya. Ano bang weather ngayon? 5, ayan. 5 degrees naman. Hindi naman siya super lala. But I think for 5 degrees, kailangan nyo na rin ng mga ganon. Matigas lang talaga yung ulo ko. May balabal naman ako. Pag asin hindi ko na super kaya. Pero parang kaya ko pa naman. So hindi mo na ako nagaganon. Pero I recommend magdala na kayo. Tsaka mga gloves, malamig na rin siya. Ano lang talaga ako, bida-bida.
Hindi ako masyadong nagaganon. Hala, meron na palang 20. Ready na sila for New Year. Kung magno-New Year kayo dito sa Tashkent, may fireworks kaya dito. Ayun no. Ready na sila for 2026. May nakasulat na dyan. So baka pag mag-New Year kayo dito, merong mga fireworks dyan. Di ba dito? Ang ganda siguro nun. Mas ito yung mga building. Or light show. Ang ganda. So yun guys, I think marami na akong sinabi na naman. And then natin itong vlog na maraming salamat sa pagsama sa akin dito sa Tashkent, sa Uzbekistan. And I'll see you again on the next one. Bye-bye!